Ngayon guys, driving experience naman tayo ngayon dito po sa SL6 na BYD. So makikita nyo guys, so mag-drive tayo, pakita ko dito. Yan, ito po yung mismong drive, nandito po yung neutral at dito po yung reverse. Ito lang po yung mismong cambio nya. Ayan o, tatlo lang. So ito po yung cambio nya. So drive, neutral, reverse. So halimbawa naka-drive tayo ngayon, kung yun yung neutral nyo, yan, so nasa neutral na. Sa reverse naman, tulak nyo lang din. So reverse. So ngayon, aabante tayo. So ano makikita nyo, ito po yung screen. Makikita nyo po yung screen. Ganyan po yung bago tayo mag-drive. So syempre, lipat na natin ngayon dito sa drive. Ganun lang. Yan, so nasa drive na tayo. Tanggalin lang natin yung hazard. So naka-apak tayo sa brake. So ngayon, aabante na tayo. So titignan natin kung ano ba yung experience natin dito po sa BYD Sea Lion 6 driving experience natin. Para makita nyo, yung iba nagtatanong kasi dito sa channel natin kung ano daw yung experience natin sa driving. So abante na tayo. So maganda nito, kung napapansin nyo, wala ko tayong masyadong nararamdaman. Yan. So ipapakita ko rin later yung mismong sabihin na natin yung ilalim niya. So nabidyuhan ko na kasi yung ilalim nito. So makikita mo dito po ngayon yung ayan o. So nasa EV tayo. Makikita nyo po yung EV. So naka-drive tayo. And so nakalagay sa atin yung Eco. Ayan o. So ngayon dito ang gagawin lang natin. Okay, so dahil EV tayo, tahimik po yung makina. So wala po kayong masyadong naririnig sa labas. Ang gagawin nyo lang, ganun lang, wala masyadong naririnig sa labas pag ginagamit nyo siya. Ang naririnig lang natin yung tunog ng gulong. Yun lang, wala nang iba. So comfortable po yung pag-drive natin dito. Hindi po tayo nakakapagod. Yung manibela pala nito guys, nakikita nyo po yung manibela nito. So dahil meron akong Ford, so parang katulad din siya ng Ford, pero sa tingin ko lalong mas maganda to. Personal experience ko na. Yung wild track kasi yung isang gamit din natin. So nadadrive ko na yun, long drive. Nakarating na ako ng Ato. Pero ito, yung experience ko, parang mas malambot pa yung manibela nito kumpara doon sa wild track. Ganun kaganda. And so sabi ko nga, matipid. So driving experience, alam nyo dahil malapad po ito, mas malapad po ang ito compared doon sa mga regular na SUV. Since ito naman mid SUV, 1,890 cm yung lapad nito. So maganda to sa mga curve. Maganda po siya sa curve. At malapad din yung gulong niya. Yan. So yan ang advantage nito compared doon sa mga matangkad. Siyempre mas maganda pong sa mga sharp o yung mga curve niya. Okay po siya. Maganda po yung balance pa nito. So yung palang suspension nito is small tiling. Yung suspension niya. So hindi siya talaga matagtag. Sabi ko nga, malambot din yung upuan. Kaya maganda pong gamitin talaga yung SL6 na to. So papakita ko naman sa inyo ngayon kung paano po tayo mag-transfer from EV to HEV. So halimbawa, ang totoo ngayon nasa 98% tayo. So ang gagawin natin ngayon ay pupunta ngayon tayo sa HEV. So dito, pakita mo yung ayan. So pindutin mo lang yan. Ito naman pala yung normal. Yan, ito naman po yung sport. Kung sport, malakas po yan. Pero maganda po sport, pero naka-hybrid siya. So para i-click yung hybrid, ito naman. So ito po yung hybrid, click nyo lang po yan and tignan natin. So ipakita ko. Yan, so hybrid na siya. Yan, pag yan naka-sport tayo, ayan, medyo may hatak, may puwersa din yung makina natin. So may option kayo, mabilis mag-transfer ng HEV. Hindi katulad ng iba, dito ka magta-transfer. Dito po sa SL6, madali lang kasi dito lang yung pindutan. Okay, naka-sport mode tayo. Medyo malakas yung hatak niya. Meron din siyang power. So kung ibabalik mo sa normal, ipindutin mo lang yan. Yan, tulak mo. Yan. Yan, so normal natin. Eco. Yan, nasa Eco na tayo. And dito, kung babalik tayo sa hybrid naman, EV lang, tulak mo lang. Naka-EV na tayo. So since kaya ako binili to is comfort riding lang yung habol natin. So hindi na tayo masyadong, hindi ko kailangan ng masyadong power, hindi ko kailangan ng power. Kailangan lang is nakakatakbo lang siya. Kailangan lang sa akin is nagagamit ko siya. Since ang takbo lang naman is mga 4 to 5 kilometers lang. Papunta at pabalik, naghahatid lang sa mga bata. Yun yung gamit kasi nito sa akin.
So yung driving experience ko, so ang pinakamalayo ko nang na-drive pala nito, yung SL6 na to, is from Nueva Ecija to Cagayan Valley. So nandito kami sa parte ng malapit kami ng Apari. So around mga 300 to 400 kilometer yan. And hindi ako pagod. Okay, so as my experience sa driving, parang pasahero lang din ako. So comfortable po yung ride nyo, hindi po matagtag, yan na. Tahimik po yung kapaligiran, yan. Walang masyado kang maririnig. Ang naririnig mo nga lang is yung gulong mismo. Yan yung experience natin. Personal experience ko, yung mga sineshare ko sa inyo, personal experience ko sa paggamit itong SL6 na to. So wala akong comparison kasi hindi naman ako nakapag-drive ng iba't ibang mga mid SUV. So halimbawa, yung Ford Territory, hindi naman ako nakapag-drive na. Ito lang yung nagagamit ko. Pero ang nag-drive ko, yung gamit ko, madalas din yung Innova na 2010, yan, nata-drive ko siya. Ganon din siya, malambot din naman ang Innova. Yung advantage lang nito is yung feature naman maganda. At syempre maluwang yung Innova. Tapos yung spacing, yun nga, yung spacing maluwang, wala akong kayong masyadong problema. Kung nag-aalangan kayo, kung medyo bulky kayo, okay ito ang SL6, malapad siya. Hindi siya yung masikip. Okay, kahit galaw ka nga ng galaw, pwede. Ngayon, tuturo ko naman sa inyo, ipapakita ko naman sa inyo yung adaptive cruise control niya. So, papakita ko sa inyo. Sige ngayon, so ngayon gagamitin natin adaptive cruise control. Ang gagawin natin is i-click lang natin tong rest. Yan o. So, ito i-click lang natin tong rest. Yan, click natin yan. Iseset natin. Yan, nakita nyo? So, wala na pong apak, pero tumatakbo tayo. Ayan, tumatakbo tayo. Yung paa natin, di na tayo. And adaptive cruise control. Ayan, yan po, nakaset po tayo ng 57. Ayan. So wala na tayong gagawin. Ayan. So meron siyang adaptive cruise control. So ganoon lang set. Pwede rin nating iset ito, basta maganda po yung tingnan natin. So yan, so nakaset din po tayo sa driving niya, driving lane niya. So siya na po, makikita niyo gumagalaw po yung manibela. Makikita niyo po, ayan, yung manubela gumagalaw siya. Siya po nag-drive. Ayan, pero mamaya magre-reklamo siya kasi dapat nakahawak ka pa rin. So sumusunod lang tayo ngayon dito, nakikita nyo, sumusunod lang tayo sa line niya. Tignan natin kung, yan o, so hold daw. Kasi nga, pero siya nagda-drive, nilalagay ko lang yung kamay ko. Ayan o. So maintain niya lang yung 57. Kung nasa expressway kayo, maganda rin to. Ayan, set nyo lang ng 80, pwede na yon. Pero dapat nakahawak pa rin kayo sa steering niya. Yan, so tignan natin kung kaya niya yung liko. Oh, kaya niya yung liko. Oh, galing. Kaya niya pati yung liko wala. Oh, yung mga curve na yun, kaya. kaya niya. Tignan natin yung curve dyan. Tignan natin kung kaya niya. Yan, so nakapan pa rin tayo. Titignan natin kung kaya niyang mag-drive ng... Hawakan ko naman eh. Oh, kasi gusto niya, nakahawak daw, nagre-reklamo siya. So ngayon, meron tayong curve dyan. Tingnan nga, pakita niya yung curve. Yan. Kung kaya niya, ibubunggo ba tayo? Oh, siya, kaya niya. Oh, ang galing niya. Oh, yung curve. Oh, curve. Yan, pakita mo yung curve, friends. Oops, kaya niya. Oh, kaya niya. Oh, nagdadrive siya. Galing nga. Oh, di ba? Curve siya. Pero dapat hawak ka pa rin. Yan. Dahil sa demonstration lang naman natin to. I-set natin. Kung gusto yung i-increase yung takbo natin, yan.